Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 41 ang natukoy na close contact ng lalaking naunang nagpositibo sa Mpox o dating monkeypox. Ang iba nakasalamuha sa isang derma clinic habang ang karamihan ay sa isang spa sa Quezon City na walang kaukulang permit. Kailangan nilang mag-quarantine ng 3 linggo, lalo't 28 sa kanila ang mas mataas ang tsansang mahawa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tukoy o na-contact trace na ang mga nakasalamuhan ng 33 anyos na lalaking nakumpirmang may Mpox. Sa Quezon City, 41 close contacts niya ang minomonitor ng City Hall. Kahit kasi hindi siya taga Quezon City, nagpunta naman siya sa 2 establishmento sa lungsod matapos magkalagnat nitong August 8. August 11 na nagpunta ang pasyente sa isang spa sa E. Rodriguez Avenue para umano magpamasahe. August 15 naman na nagpatingin siya sa isang dermatology clinic sa lungsod. Sa assessment ng doktor, nakitaan din ng pasyente ng skin lesions sa mukha, braso, likod at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Noong linggo, lumabas na positive ang specimen at positive siya for Mpox. 10 sa close contacts na natukoy ng binuong quick response team ng City Hall ay tauhan ng spa. 27 naman sa mga ito ay iba pang kliyente ng spa, habang 4 na iba pa ang posibleng nakasalamuha rin niya. 28 sa mga close contacts ang maituturing na type 1 o mas may mataas na tsansang mahawa. Naka-quarantine na sila hanggang September 1. Ang mga critical doon yung type 1 na close contact. Ito yung masahista na nag-handle doon sa pasyente and also yung mga clients na na-expose doon sa case natin. Wala sa kanila pa at this time na may exhibiting symptoms. Bukod sa skin lesions at lagnat, sintomas din ang pananakit ng ulo, katawan at pamamaga ng kulani. Mag-isolate siya sa sarili niyang kwarto, no? Kung merong capable siya mag-isolate. Kailangan niyang hindi makisalamuha, gumamit ng mga dapat gamitin ng mga around the family kasi pwede itong matransmit, no, yung kanyang mga linen, etc., yung mga towels, etc. Hindi yun dapat pinapagamit. No? Based dun sa history ng pasyente, ay high risk yung pasyente kasi marami siyang multiple sexual partner. No? So yun yung isa. So kasi kailangan to na intimate close contact, prolonged intimate close contact para ka mahawa. Ipinasara na ang spang pinuntahan ng pasyente dahil expired na ang mayor's permit at wala ring sanitary permit, environmental clearance at fire inspection certificate. Ibig sabihin, illegal. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, araw-araw minomonitor ang kondisyon ng mga close contacts ng pasyente. Mahalaga raw ma-detect kung may mga magkakaroon ng sintomas para ma-isolate at maiwasan ang pagkalat ng Mpox. Inutusan na rin ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na mag-monitoring sa mga lugar at mga taong vulnerable sa sakit, kabilang ang mga immunocompromised. Handa naman ang Health Department sa paggamot sa Mpox. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mahaharap sa asunto ang isang rider na nagpaulan ng suntok at sipa sa nanita sa kanyang traffic enforcer sa Alabang, Muntinlupa. Ang nahulikam na pananakit, tinutukan ni Nico Wahe, exclusive. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ng lalaking ito sa Alabang, Muntinlupa, tanghali kahapon. Sa isa pang video, makikitang traffic enforcer pala ang sinusuntok. Ilang saglit pa, 2 beses nanipa ang lalaki. Sa lakas nito, napaatras ang traffic enforcer na si Joel Fernandez. Kwento niya, nagmamando siya ng trapiko bago mangyari ang pananakit. May tumatawid ng mga bata sa gitna ng mga kabataan. Kita ko may parating na motor. Tinaasan ko po siya ng kamay para mapahinto, malalayan yung patawid. Ang ginawa po niyan, tuloy-tuloy lang po. Hindi ito huminto kahit sinigawan na para makuha ang atensyon. Pero naharang ng iba pang traffic enforcer. Sinabi ko naman sa kanya ang kanyang violation. Una-una, may tumatawid at saka dinidisregard niya ako. Nagalit po siya. Hindi raw ako pwedeng pakiusapan.
bastos daw ako. Nung inabot ko sa kanya, minamadali niya yung pagbigay, maibalik yung lisensya niya at saka yung inisyo kong citizen ticket. Pagkabigay ng lisensya at ticket, sinaktan na ang enforcer ng rider. Natamaan ako dito sa may sa suntok po ito. Sunod-sunod po, hindi ko na kayang mailagan, kaya hindi pa rin po siya nakontento. Nagbigay po siya ng sipa, round kick. May tumama sa dibdib ko at ito nga ininda ko yung likod sa lakas ng impact kahit nasa lag ko, medyo nayanig pa rin ako. Nakaresponde naman po ang ating mga kapulisan dito sa Substation 3 ng Alabang at naaresto po itong suspect natin. Ano ba yung mga tinatawag na kamote? Nang puntahan ng mayor ng Muntinlupa sa kulungan, nagsisisi na ang rider. Nagmamadali umano siya pauwi ng Quezon City. Naamin ko naman yung pagkakamali ko. Ako yun po, dala lang po ng problema. Kaya po madaling uminit yung ulo ko. Law enforcer yan ay person in authority pagdating sa kalsada. Dapat sumusunod, nag-o-obey. No? Yung gano'n na nakipagpisikalan pa, we will not tolerate it. Bagamat humingi ng paumanhin sa enforcer, sinampahan pa rin ang reklamong direct assault ng rider. Para sa GMA Integrated News, Hikuwahe, nakatutok, 24 oras. Ipinanukala ng isang senador ang paglipat sa ibang ahensya ng hinihinging pondo ng Office of the Vice President para sa pamamahagi ng libro ng bise. Pati na rin ang mga programa ng OVP na pareho sa ginagawa na ng ibang ahensya ng gobyerno. Aabot yan sa milyong-milyong piso. Nakatutok si Mav Gonzalez. Natanggap na ni Senador Risa Hontiveros ang librong Isang Kaibigan na isinulat ni Vice President Sara Duterte at gagastusan ng gobyerno ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga batang estudyante. Nascan ko pa lang eh. Colorful yung illustrations. Tapos, mamaya basahin ko verbatim yung text. Ipinadala ito ng bise gaya ng pangako kahapon matapos niyang hindi idetalye ang kwento ng isinulat niyang libro, sabay-sabing pinupolitika ang budget hearing. Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, 'di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. November 2023 nang ilunsad ni VP Sara ang librong ito na kanyang iniakda. Merong isang ibon at marami siyang kaibigan. Merong nangyaring unos sa buhay niya at nawala lahat ng mga kaibigan niya. Akala niya nawala lahat, pero merong isa na bumalik at tumulong sa kanya. At yun yung lesson doon sa libro, yung friendship and kindness. Sa huling pahina ng libro, nakalagay hindi lang pangalan kundi pati ang larawan ni VP Sara at nakasulat na isa siyang tunay na kaibigan. Pero sabi ni Hontiveros, ang issue ay hindi tamang gastusan ng 10 milyong piso ng gobyerno ang pamamahagi ng libro. Improper request yan. Dahil kung meron kang sinulat na libro, hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayers' money para ipamudmod. So, textbook ba yan? Approved ba ng DepEd? Naku, kung pag-usapan natin yung textbook problem ng DepEd, yung nakaraang 2 taon, ang daming problema, di ba? Hindi siya barya. At 10 million na galing sa buwis ng mamamayan. So, pera pa rin na hawak ng gobyerno na dapat tanungin ng Kongreso. Kaya imbis na gamitin sa pamumudmod ng libro, ipalilipat ni Hontiveros ang pondo sa ibang programa. Gayon din ang iba pang pondo ng Office of the Vice President na nilaan nito sa mga programang pareho lang sa ginagawa ng ibang ahensya tulad ng medical o burial assistance. Lalagyan na lang ng probisyon na pwede mag-request sa kanila ng pondo ang OVP. Pagbobotohan pa ito ng Senado sa takdang panahon. Hindi ito yung unang pagkakataon na ni-raise ko yung issue yan. Na-raise ko na rin yan dati sa NTF-LCAC. Bakit hindi doon na lang sa mga departments ilagak? At kaugnay ng panunumbat ng bise sa paghingi umano niya ng tulong para mangampanya sa Davao City noong 2016. I can't remember if I did, and even if I did, sabi niya hindi naman niya ako tinulungan. But importante sa akin kasi ang memory ko is visual. I remember thanking her for supporting yung 2 agricultural advocacies namin. I went to see her kasi courtesy call ko yon sa local chief executive. Ako po ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob.
Pero kung umantong ang isang administrasyon sa patayan or paglustay ng kabanang bayan, ibang usapin na yan. Sabi ng Senate Finance Committee, trabaho nilang busisiin ng budget at pasok dyan ang mga tanong ni Ontiveros. Sang-ayon ang Senate President. I think Senator Risa had valid questions which I would advise heads of agencies to be patient with and answer because these are all connected with the function of Congress. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na may masisibak kasunod ng umano'y pagpuslit palabas ng bansa ni dismissed Mayor Alice Guo. Patuloy ang investigasyon sa mga posibleng tumulong sa kanya habang pinagugulong ng gobyerno ang pagkansela ng kanyang pasaporte at pag-alerto sa Interpol. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang pagpuslit ni Mayor Alice Guo palabas ng bansa, pagpapakita ng katiwalian na nagpapahina sa justice system sa bansa at sa tiwala ng publiko sa pamahalaan ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagtitiyak ng Pangulo, may masisibak. Sa ngayon, unang hakbang na ginawa ng pamahalaan kahapon ang pagpapakansela sa pasaporte ni Guo, kanyang pamilya at isa pang kasabot umano sa operasyon na iligal na pogo sa pamagitan ng DFA Secretary na may kapangyarihang magkansela ng pasaporte kung may sapat na basihan. Pag nakansela yung pasaporte, mawala na po siya ng karapatan ng magbiyahe kung saan man, i-hold na po siya ng bansa kung saan man po siya nandoon. Pag nagkaganon na po, magki-trigger na po yon ng tinatawag nating blue notice at saka red notice ng Interpol, and that would allow the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them and take them to transfer them to the Philippines. Pero hindi mabilisan ang prosesong tinutukoy ng PAOK. Sa ngayon kasi ang pangunahing basihan ng kanselasyon ng passport ay ang warrant of arrest ay nilabas ng Senado dahil sa hindi pagdalo ni Guo sa mga pagdinig tungkol sa mga pogo. Ang mga reklamong qualified human trafficking at tax evasion hindi pa naisasampa sa korte kaya wala pang arrest warrant kaugnay ng mga ito. Ang blue notice paraan lamang para hindi na makapaglipat-lipat ng bansa si Guo. Pero ang mismong pag-aresto sa kanya at pagpapauwi sa Pilipinas, hiwalay na proseso pa. There are many legal avenues available to the Philippine government. Habang pinagugulo ang prosesong yan, patuloy namang iniimbisigahan kung sino mga tumulong kay Guo sa kanyang pagpuslit. Tatlong tinitignan posibleng exit point, ang Hilagang Luzon, Katimugang Luzon at Mindanao Backdoor. Ano't anuman, sumakay man na eroplano o barko, nakapagtataka ayon sa PAOK na wala nag-report sa immigration, sa aviation regulation agencies o sa maritime agencies sa pag-alis si Guo. Sabi ng Pangulo, ilalantad daw ang mga nasa likod nito. Isang malawakang investigasyon na raw ang isinasagawa para matukoy ang mga tumulong kay Guo sa kanyang pagpuslit at sila'y masususpindi at pananagutin sa batas. Bukas kaso may kinalaman naman sa money laundering ang nakatakdang isampa ng PAOK laban kay Guo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinagot ng DSWD ang pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na pinopolitika umano ang pag-endorso ng opisina niya sa mga humihingi ng ayuda. Ito po yung programa para sa mga humihingi ng pampagamot, pampalibing at iba pang tulong. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Special mention kahapon ni Vice President Sara Duterte ang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations ng DSWD. Ito'y nang magbigay siya ng halimbawa ng mga pondong napupulitika umano nang humarap sa pagdinig ng budget ng OVP sa Senado kahapon. Kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Kaya sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, makikipag-ugnayan sila sa OVP para maimbestigahan ang issue. Right now, ang gagawin namin is to get in touch with her office to get the full details para maimbestigahan namin kung talagang kung may infraction na nagawa ang aming tao. Base sa website ng DSWD, ang AICS ay isang social welfare service na nagbibigay ng tulong medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain,
o tulong pinansyal para sa pangangailangan ng isang tao o pamilya. Whether may referral, walang referral, basta nangangailangan at tumungtong sa aming tanggapan, tutulungan natin yun. Kanina humarap ang DSWD sa pagdinig sa Kamara para sa mahigit 229 billion pesos nila sa susunod na taon. Iniulat ng DSWD na sa 4-piece program, nabayaran na nila ng 5 billion pesos ang mga benepisaryong maling natanggal sa listahan. At hinahanap daw nila ang 150,000 pang nasa listahan noon pero biglang nabura. Iniulat din ng DSWD na mula noong nakaraang taon, 5,000 pamilya at individual na naninirahan sa lansangan ang natulungan na nila sa pamamagitan ng Oplan Pag-abot. Mahigit 2,500 sa kanila ang naiuwi na sa kanilang mga probinsya ng may economic grant na reintegrate o naibalik na sa lipunan at nadala na sa DSWD care facilities kasama sa isang dating POGO hub. Dahil na yung mga kwarto na siya, dahil maayos na siya, the Executive Secretary gave us the rights to use two floors of it. We've retrofitted it into a temporary interim shelter for our families in street situation. Nang tanungin naman tungkol sa iniulat ng National Economic Development Authority o NEDA na hindi makukonsiderang food poor ang gumagasto sa pagkain ng 64 pesos kada araw o 21 pesos kada kainan, sagot ni Gatchalian, The DSWD and our social workers agree that 21 pesos is clearly not enough. That's for the record. para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kung hindi libre, murang mga bakuna kontra African swine fever ang inaasahan ng mga magbababoy. Pero tila mas mahal sa nabanggit nilang presyo ang tinatayang halaga ng Department of Agriculture. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kahit buong Batangas ang nasa state of calamity, idiniin ng mga magbababoy roon na hindi lahat ng mga baboy mula sa probinsya ay may sakit. Isolated cases po siya. Most of the barangays, predominantly of the barangays, clear po at malinis po ang baboy. Sinisimula na ang planong controlled vaccination kontra ASF. 10,000 doses ang ibibigay ng Department of Agriculture. Hiling ng mga magbababoy na abot kaya sana ang mga bakuna. Ang existing vaccine right now na ginagamit namin, lahat ng vaccine is nagre-range po siya from 20 pesos to as high as 100 pesos. So yun yung range na ang afford ng mga end users. Kung mayroon man bakuna at effective man yung bakuna, dapat ibigay talaga sa backyard yan ng libre. Pero sa taya ng Agriculture Department, 400 hanggang 500 pesos per dose ang vaccine. Sa kabila nito, hindi raw nakikita ng DA na makakaapekto ito sa presyo ng karning baboy. Napakaliit naman ang portion nung 400 to 500 pesos. That's only 5% more or less ng production. Habang wala pang bakuna, mahigpit ang border control upang hindi umabot sa ibang lugar ang baboy mula sa mga lugar na may ASF. Sa Quezon City, hinihikayat naman ang mga hinihinalang backyard racer na magsuko ng alagang baboy. May ordinansa kasi kontra backyard hog racing sa lungsod pero hindi na sila pagmumultahin ng 2,000 hanggang 5,000 pesos gaya na nakasaad sa ordinansa. Ang gagawin po ng lungsod ay bibilhin po ng lungsod ito at a reasonable rate. Ayon sa lokal na pamahalaan, sakaling magpositibo sa ASF ang mga baboy, agad daw ikokondem ang mga ito. Pero kung wala namang sakit, ibibenta daw ang mga karne ng baboy sa mga kadiwa centers. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Inalala ngayong araw ang ika-41 anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino. Sa Ninoy Aquino International Airport, nag-alay ng bulaklak sa marker ni Ninoy ang Bantayog ng Mga Bayani Foundation. Sa tarmac ng paliparan, binaril si Ninoy habang nasa eroplano sa araw na ito noong 1983. May mga nag-alay rin ng bulaklak sa kanyang estatwa sa Heroes Park sa San Fernando, Pampanga. Habang sa kanyang bayan sa Concepcion, Tarlac, nag-iwan ng hamon ang kanyang apong si Kiko Aquino D. Sa mga nagdadala raw ng galit at nagsasabing mahirap mahalin ang Pilipinas, tuklasin ang pag-ibig sa kapwa Pilipino. Ito raw marahil ang gusto ng kanyang lolo. Sa misa naman sa imlayan ni Ninoy sa Parañaque na dinaluhan ng mga kaanak, kaibigan at taga-suporta,
Tinanong ang pamangkin ni Ninoy kaugnay ng pag-urong ng palasyo ng Ninoy Aquino Day sa August 23 para po dikit sa weekend. Naintindihan ko naman yon. In fact, marami sa mga kaibigan ko excited nga silang mag-long weekend, no? Pero bilang isang family member, parang mas maganda talaga na i-commemorate yung araw ni Ninoy Aquino dun mismo sa araw na pinatay siya. No, that's my personal position. Hanggang sa kanilang mga probinsya at lungsod, sunod-sunod pa rin ang mga pagkilala sa mga Pinoy Olympian. Kabilang si bronze medalist Nesty Petesio na may sariling motorcade sa Davao City. Nakatutok si Rafi Tima. Mainit na sinalubong ng mga Davaoenyo ang boxer at Paris Olympics bronze medalist na si Nesty Petesio. Nagkaroon ng motorcade bago siya dumiretso sa Davao City Hall. Pinaplano na rin ng kampo ni Nesty ang pagtatayo ng Boxing Academy sa Davao del Sur. Gabi ko ka-bless na handod karon ng suporta sa Davao City na agyapon. So, dari nagsugod jud na nakaila ko, nailhan ko sa national team. Kalalaki pa to kung kalaban that time sa araw ng Davao. So, wala akong nagdahong na nibalik ko diri sa Davao, magbitbit ang ikaduhang medalya sa Olympics ko. Sobrang saya po namin buong pamilya ni Nesty po kasi matagal, almost 8 months yata namin siya nakasama tapos ngayon pa lang siya nakabalik tapos ng kanyang laban sa Olympics po. Umaasa si Nesty na may mabubuong bagong grupong mamamahala sa international boxing para mapasama pa rin sa Los Angeles Olympics sa 2028. For sure, gusto ko pang maglaro sa LA, so andun pa yung fire, hindi pa namamatay. Nag-courtesy call naman sa Cagayan de Oro City Hall ang Olympian boxer na si Carlo Paalam. Bigumang magkamedalya lalo't may injury, nangako siyang mananatiling fit para makalaban muli sa boxing ring. Siguro ang para sa kuha, ma-improve sa kuha endurance. Isa dyan na sa kuha endurance. Saka power, kailangan natin yung power endurance. Power, endurance. Dyan ang isa po na mag-improve karon. Bumisita naman ang female Olympics gymnast na sina Aliyah Finnegan at Emma Malabuyo sa House of Representatives kanina. Kabilang sila sa mga di nakadalo sa reception noong nakaraang linggo. Binigyan sila ng kopya ng House Resolution kung saan kinilala ang mga atleta na lumahok sa Paris Olympics. Ang isa pang gymnast na si Levi Rui Vivar, en route to Manila pa lang pero ibinahagi niya ang kanyang excitement sa social media. Nakatakda sila magkita ni Pangulong Bongbong Marcos na kanya ring pinasalamatan para sa itinuring niyang dream come true. Nag-courtesy call naman sa Senado kahapon ang golfer na si Dati Ardina at binigyan siya ng Certificate of Recognition. Winelcome rin siya sa Makati City ni Mayor Abby Binay na nagpahayag ng appreciation sa Olympic feat ni Ardina dahil nagbigay ito ng inspirasyon sa mga bagong Pinoy golfer. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa International Criminal Police Organization o Interpol para matunto ng kinaroroonan ni dismissed Mayor Alice Go. Sabi naman ng Solicitor General, pwede lang mapabalik sa bansa si Go kung may kakaharapin itong kasong kriminal na sa ngayon ay hindi pa naisasampa sa Justice Department. Nakatutok si Sara Aguinaldo. Ngayong iba't ibang opisina ng gobyerno na ang nagsabing may impormasyon silang nasa labas na ng bansa. Si dismissed Bamban Mayor Alice Go, ano na nga ba ang susunod na hakbang ng gobyerno? Dahil wala pang kaso si Go sa korte, kalkulado ang hakbang ng gobyerno. Sabi ng DFA, matagal na nilang tinututukan ang kwento ni Go. Nakipag-ugnayan na raw sila mula nang kumpirmahin ng NBI na ang Alice Go na naging mayor ng Banban, Tarlac at ang Chinese national na si Go Waping ay iisang tao. We cannot do this alone. This is a whole of government approach. Ang importante po dito ay on the part of the DFA, we assure the public that ever since nung una, masigasig na po ang aming koordinasyon. Nakikipagtulungan po kami sa Senado, sa Kongreso, sa ibang ahensya ng gobyerno para po matuldukan na po ang issue na ito. Pwede raw kasing kanselahin ang pasaporte ni Go ni DFA Secretary Enrique Manalo sa ilalim ng Philippine Passport Law basta may ebidensyang peke ang identity sa passport. Once na na-receive natin itong mga dokumentos na ito stating na eto, may problema, peking identity,
siya ay isang dayuhan, then we will cancel the passport. Otherwise, ang requirement nito would be a court order directing us to cancel. Sa ngayon, ang criminal complaint na qualified human trafficking laban kay Go hindi pa naisasampa sa korte ng DOJ. Ang Office of the Solicitor General o OSG nagsampa ng petisyon sa korte para makansela ang birth certificate ni Go bilang Pilipino. Nagsampa rin ang OSG ng co-warrant of petition para naman mapaalis si Go bilang mayor ng Banban. Nasa preliminary investigation pa ang COMELEC sa material misrepresentation complaint laban kay Go. Bukod dito, naglabas na ng desisyon ng ombudsman na alisin si Go bilang mayor. Pina-freeze na rin ng Court of Appeals ang kanyang bank accounts at assets. Wala pa kasing warrant or arrest order, anything from the court pwedeng gamitin para sa sa mga ganung mga Interpol Interpol activities. Prerogative ng government kung ano yung gusto nilang gawin, pero sa akin kasi yung warrant ni Alice tungkol lang yun doon sa Senate contempt. Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, ang extradition o pagpapabalik sa bansa ng isang tao ay pwede lang gawin para parapin ito sa kasong kriminal. Sa ngayon, ang nakaambang kasong kriminal laban kay Go ay human trafficking na iniimbestigahan ng DOJ at material misrepresentation na iniimbestigahan ng COMELEC. Kung totoong nasa Indonesia pa ito, merong extradition treaty ang Pilipinas sa Indonesia, sabi ng DFA. Ang NBI nakipag-ugnayan na raw sa Interpol para ilagay sa Blue Notice list si Go na makakatulong sa pagkalap na impormasyon sa pagkakakilanlan, lokasyon o aktibidad kaugnay sa criminal investigation. Yung Red Notice po ay pagka may criminal case pending. Yung Blue Notice, watch out lang yan. Ganun lang po yun. Will initiate po? NBI po ba will initiate? Siyempre, merong ganong request. Nakikipag-usap kami, nakikipag-coordinate kami. Wala pang sagot sa amin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na binabantayan kahapon, pero may isang panibagong sama ng panahon na namataan ang Pag-asa. Nasa layong 2,030 kilometers east-northeast yan ng Eastern Visayas. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansang tumbukin ito ang ating par at wala ring epekto dahil malayo sa bansa. Tuluyan namang humina ang southwest monsoon o habagat kaya naka-monsoon break po tayo ngayon. Pero may nagbabalik ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasifiko. Ito rin ang dahilan kung bakit matindi ang alinsangan sa ilang bahagi ng bansa. Yung mga pag-ulan naman, lalo bandang tanghali at hapon, dulot ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, wala pang gaanong uulaning umaga bukas, maliban sa ilang bahagi ng Palawan, Sulu Archipelago at Soc-Sargen. Pero ingat pa rin dahil malaking bahagi na nabansa ang uulanin sa hapon at gabi, gaya ng Northern at Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas at halos buong Mindanao. Maging alerto dahil posible ang matitinding buhos ng ulan at may tsansang bumaha, lalo po sa mabababang lugar. Pwede ring maulit ang mga pag-ulan sa Metro Manila, kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Sinong mag-aakalang ang interes noon sa breakdancing at stunts mauuwi sa pagtumbling hanggang maka-double gold sa Olympics? Kabilang po yan sa mga ikinuwento ni Carlos Yulo na may pinaplano ng talunin para maipasa ang naabot sa mga batang may hilig din sa sports. Ang ikalawang bahagi ng kanyang pagsalang sa GMA Integrated News Interviews sa pagtutok ni Pia Arcangel. Sa edad na 24 anyos, dama na ni Carlos Yulo ang tamis ng tagumpay na halos buong buhay niyang pinangarap at pinagsikapan. Kwento ni Carlos, 7 taong gulang lang siya nang unang magka-interes sa gymnastics. Uso po before yung breakdancing po sa mga piyesta-piyesta po. Yung mga nagtatumblings po. So kami po, mga pinsan ko, kaibigan, parang nag-try po kami sa playground po. Sa tapat po ng Manila Zoo. And then palagi kami dinadala po doon ng lolo ko po. So
Doon kami nagtatry hanggang sa matuto po kami ng mga basic po. Doon po, sa damuhan lang po. Okay, teka, nag-breakdancing ka ba? Sumali ka ba sa breakdancing? Hindi po eh. Yung tumbling mga talaga. stunts po, yung gusto kong matutunan. Di man sumabak sa breakdancing, ang batang Carlos nainganyo na makapanood ng professional gymnastics. Noong 2012 po kasi, first time ko makapanood ng Olympics po. And then, doon po talaga ako na sabi ko, gusto ko rin maging kagaya nila, mag-compete sa gantong level, and syempre makakuha po ng gold medal. Doon po talaga nag-start akong mangarap. Sumali si Carlos sa local gym at dito siya nakita ni Gymnastics Association of the Philippines President, Cynthia Carrion. When I met him, of course, he just wanted to learn how to tumble. But when I see him, I could see the passion in his eyes. And he wants to he doesn't have even a coach. So I said, this boy is really, so I asked him to join the Batang Pinoy, that is 12 years and under, and he has no coach, and he won medals. Dahil nakitaan ng likas na talento at galing si Carlos, binigyan siya ni Carrion ng coach para lalo pang mahasa ang kanyang mga technique. We had a foreign coach, a Japanese, and then his coach wanted to go back to Tokyo because he wanted to learn how to coach better. He wanted to go to school. I said, you cannot leave, Carlos. I said, but I have to go back to Tokyo. And I said, is it okay if I send Carlos with you? He said, of course. Taong 2016 nang lumipad pa Japan para doon mag-training si Carlos. 2 times a day po yung practice po. Pero nung high school po ako, syempre may school din po eh. So school po, tapos diretso practice. And paulit-ulit po. And nung college naman po, medyo maluwag na din naman na po kasi. So umaga't hapon po yung practice ko po. Oh, ilang oras ang practice mo after school? That time po 4 to 5 hours po. Oh, okay. And then nung natapos na po ako mag-school, 6 hours po. I had to write a letter and ask the president of the school if he could use the hyperbaric chamber, the fitness gym. The coach said, please try to talk to the president so that Carlos can use it. So we did, and he said yes, he approved it. Balak ngayon ni Carlos na bumalik sa kanyang dating eskwelahan sa Tokyo bago matapos ang taon para personal na makapagpasalamat sa mga taong tumulong sa kanya. At bilang pasasalamat din, nais ni Carlos na buksan ang daan para sa mga batang tulad niya na mahilig sa sports sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gymnastics clinic. Gusto ko din ma-share yung knowledge na natutunan ko po sa naging journey ko. And syempre, to have fun din po yung mga bata. And mismo ako na ma-enjoy ko yung pag-share po ng naging journey ko po. Para kay Carlos, mahalagang pagtuunan din ng pansin ang mental health at well-being ng mga atleta. Base na rin sa kanyang personal na karanasan. Hindi lang siya basta sa skills po eh. Hindi physical lang palagi po. Mental, po eh. Minimake sure po talaga na hindi mo nakakaligtaang tanungin yung sarili mo kung okay ka lang. At higit daw sa lahat, ang kanyang pananampalataya ang nagdala kay Carlos sa rurok ng tagumpay. Lahat po ng nagawa ko sa Olympics, sa career ko ngayon, dahil po kay Lord yun lahat. Natutong magpasalamat and ma-appreciate yung lahat po na meron ako ngayon. Batid ni Carlos ang kahalagahan ng kanyang 2 Olympic gold medal. Di lamang para sa sarili, kundi para sa buong bansa, lalong-lalo na sa kabataang Pinoy. Sobrang excited and grateful po kami na mismo kami mga atleta po na may impact po sa kabataan. Sobrang grateful po na nabigyan kaming opportunity po. Para sa GMA Integrated News, Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Samantala, nanindigan ang COMELEC na Miro systems pa rin ang gagamitin sa 2025 midterm elections. Sa kabila ito ng reklamo sa Ombudsman laban sa chairman ng komisyon na may kaugnayan dito. Nakatutok si Maki Pulido. Miro system pa rin ang gagamitin sa 2025 elections ayon sa COMELEC. Kahit paugat ng reklamo laban sa chairman at 7 ibang opisyal ng komisyon ang pag-award nila ng 18 billion peso contract sa Miro system sa pamamagitan umano ng minanipulang bidding. Isinampa ang reklamo sa Ombudsman kahapon. Ang importante ay at least dinadala na sa proper forum. Hindi po yung ang ginagamit lagi social media, television, radyo, dyaryo.
parang courting public opinion po lagi. Nauna nang humiling ang complainant sa Korte Suprema ng temporary restraining order para pigilan ang kontrata pero hindi rin pinagbigyan ayon sa COMELEC. Kaya po kami nagtutuloy-tuloy sa kasalukuyan at hindi po naiimbierna ang aming pong timeline. Sa susunod na linggo, ilalabas na ng COMELEC ang guidelines sa paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato. Balak i-post ng COMELEC sa kanilang website ang pangalan at posisyong tatakbuhan ng lahat ng mga kakandidato sa buong bansa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Nag-usap sa telepono ang mga security advisor ng Pilipinas at Amerika kasunod ng panibagong pangangaras ng China sa West Philippine Sea. Nakatutok si Mark Salazar. Si National Security Advisor Eduardo Año ang nagsabi. Kausap niya raw kahapon ang kanyang counterpart sa Amerika na si National Security Advisor Jake Sullivan. Ang kanila raw pinag-usapan, ang anya ay iligal, agresibo at delikadong galawan ng Air Force ng China laban sa ating Air Force sa Bajo de Masinloc. Ganon din ang mga aksyon laban sa atin ng Chinese Coast Guard sa Patag at Lawak Island, lahat sa ating West Philippine Sea. Sa parehong phone call, binigyan diin daw ng Amerika ang ironclad commitment nila sa atin. Kahapon inalmahan ng Chinese Embassy at Chinese Foreign Ministry ang pakikialam daw ng Amerika sa issue. Naagad raw hinusgahan ng China sa naganap na banggaan ng barko nung Lunes sa pagitan ng Coast Guard ng Pilipinas at China. Sa bersyon ng Foreign Ministry ng China, Pilipinas daw ang may kasalanan dahil pumasok ito sa kanilang teritoryo sa Xianbinjiao nang walang paalam. Binigyan diin ng China walang karapatang makialam ang Amerika at iba pa sa usapin ng South China Sea at West Philippine Sea. Sa isang forum sa Pasay kanina, kalma ang ugnayan sa pagitan ng mga Filipino-Chinese businessmen at ni Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Xilian. Ang pinag-uusapan kasi ay partnership sa negosyo sa tinatawag na Greater Bay Area ng China sa Guangdong, Hong Kong at Macau. Trade between the Greater Bay Area and ASEAN countries reached 1.4 trillion US dollars, accounting for 22.6% of the total foreign trade of the Greater Bay Area. This Bay Area will become the major engine of regional and world economic growth, and there is a great potential. So we hope that we will work together to benefit from this the development of this Greater Bay Area. Hindi pinag-usapan ng tungkol sa West Philippine Sea kahit pa sinubukan tanungin ng media si Ambassador Xilian. Kahit ang mga negosyanteng Filipino-Chinese ay nagsasabing counterproductive ang awayan sa West Philippine Sea at ang pakikialam ng ibang bansa sa issue. Sana itabi na namin yung mga misunderstanding so we can move forward towards investment, towards peace and security, and towards stability. At kung makikipagnegosyo raw tayo sa China, hindi makatutulong na kontrabida ang tingin natin sa kanila. They color it in such a way as if Dracula ang China. Hindi totoo. China is the most peace-loving country in the whole world. Ayaw sila magulo, ayaw sila makaway. But pilitan mo, they'll be forced. But they will never be the first one to strike. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sabay sa pagsikat ng Pulang Araw ang pagdating ng pinakamabagsik na kontrabida sa family drama series na ginagampanan ni Dennis Trillo. Matagal na nga daw pangarap ng Drama King ang ganitong role. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa kanyang mahigit 20 taon sa industriya, pinatunayan na ni Dennis Trillo ang kanyang kalibre at husay sa pagganap sa iba't ibang karakter sa telebisyon. Ilan lang dyan sina Eric, isang gay man in a complicated relationship sa My Husband's Lover. Please. Yung pala ako at yung kapaknaan mo ang dahilan kung bakit nahimatay yung asawa mo. Sa Legal Wives, isang maranawng Muslim na si Ismael Makadato in a polygamous marriage naman ang kanyang ginampanan.
Hindi ko siya pwedeng hiwalayan ng walang legitimate reason. Isa pa pareho kaming religious Muslims. Major sin sa amin yung gusto mong pagawa, Dayan. Ako ay nagbingi-bingihan. At binigyang buhay din ni Dennis ang iconic character na si Crisostomo Ibarra sa Maria Clara at Ibarra. Sa highly anticipated comeback ng Kapuso Drama King sa GMA Prime. Gaganap naman siya bilang si Colonel Yuta Saito, isang Japanese military official noong World War II. Henno Eka! Banzai! Ang itinuturing na pinakamabagsik na karakter sa Kapuso biggest family drama na Pulang Araw. Ito yung talagang seryoso na villain at talagang yung masama na kontrabida na kaiinisan mo. Matagal ko na talagang gustong gumawa ng ganitong klaseng role at maraming salamat at napunta sa akin tong role na to. Isa tong dream role para sa akin. Henno Eka no tame ni tomo ne susumo! Dahil purong Hapon ang role, dapat convincing daw ang kanyang pagganap mula sa kanyang pananalita at kilos. Sa loob na sa oras, agitmaan sa oras, ay darating na sa Pilipinas. Kailangan ko mag-extra effort para paniwalaan talaga nila na, hapon tong character na to. Gusto ko walang makitang bahid ng mga characters na ginawa ko. As much as possible, pag nagtatagalog yung character ko dito, ginagawa kong barok kung paano magtagalog yung isang Hapon at hindi parang si Crisostomo Ibarra na smooth at fluent sa mga makalumang mga salita. Panahon na uparinisin na lahat ng dumi at kaburukan na dinara ng Amerika dito sa bayan na ito. Dahil Japanese occupation era ang setting ng kwento kung saan kinatatakutan ng mga sundalong Hapon. Hamon daw kay Dennis na ipakita talaga na sukdulan ang kasamaan ng kanyang karakter. Ngayon ay handa na ako pumatrang. Higit sa ganda raw ng kanilang palabas visually, mas importante raw ang hatid nilang mensahe sa mga manonood. Dito naman sa palabas na to, kinakwento lang namin yung mga karanasan ng mga ibang tao, kung ano talaga yung nangyari nung panahon na yun, kung ano yung pinagdaanan ng mga Pilipino, at sino yung mga bayani na dapat natin kilalanin ng mga panahon na yun. Ikaw personally, ano yung mga natutuhan mo as an actor or maybe as a person? Mas natututunan ko na mas maging proud sa lahi natin, knowing kung ano yung mga pinagdaanan nila, mga pinaghirapan nila at sakripisyo. Yun siguro, alam mo yan, pag napanood mo to, magiging proud ka dun sa mga ginawa ng Pilipino at magiging proud ka na isa kang Pilipino. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.